Wedding bands, si Matthew James BV na anak ni Yan Wong D at Sandra Balete ay ikakasal kay Richie May Eleria na anak nila Ronaldo Elera at Estela Revuelta. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alamagat sa opisina ng parokya. Telephone number 241-4712. Maraming salamat po. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat nina Elenita Kaskasan and family, Wilma Domingo, Rafael Francisco, Paterna Gayalon, Don Sante, Josie Gonzalez, Antonia Sobrepeña, Dantes and Salas family, Mary Grace Balawag, Regacho family, at Felisa Alsola. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling ni na Edward Namit, Jasmine Sibeldia Lim, Maribeth Doroin, Amalia Genyoso, Efren Alcober, Desiree Aranas, Lorlyn Pontanieles, Maricel Mariano, Raquel Ragudo, Renato Bulanadi, Enrique Alfaro, Roseni Correa, Jo Katrina Brotonel, Evangeline Lacap, Zarina Harley D, Zenaida Arce, Rafaelito Francisco, Chairwoman Violeta Decena, Lolita Lagman, Carmelita Laquirna Laquedan, Elisa Frias, Prince Hermer Palma, Emerlita Cerdanya, Josephine Prudente, Violeta Samio, Roda Ekporeda, Christy Lim, Marvic Pelarca, Edna Plasio, Maria Clara Torrefiel, Honoria Guevara, Lita Esquilo, Jenaline Flaviano, Erlinda Alberto, Olivia de Guzman, Domino Morisile, Catalina Alba, Rolando Acuna, Elvira Untalan, Enrique Abalateo Jr., JV Pe, Luz Manalo, Josepa Abaygar, Julius Jojito, Gio Campos, Aileen Aranas, Grace Ablañez, Jose Ferro, Rosalina Mopas, Irene Bodard, Ferdinand Rubio, Maria Isabel Centino, Teddy Baguio, Lay Eranista, Nemia Siladan, Erasmo Bello, Jill Endigna Kalina, Raul Rodriguez, Menchi Basco, Emmanuel Bueno, Lucas Empeño, Ray Marmon, Ronald Salamat, Adelina Gamboa, Eleanor Umali, Mardy Agtarap, Glenda Oronce, Lydia Kaskasan, Emma Ajok, Zenny Lago, Mary Yerzel Maghanoy, Yolanda Vismanos, Yamamoto Shuichi, Ferdy Del Mundo, Rosemary Pescasio, Timothy Tan, Leonora Maranan, Amelia Yu, Jana Rosales, Annabeth Luz, Lucy Lucena, Edna Del Pozo, Enrique Abaleteo Jr., Niklaus Ivan Pe at Rodolia Canlas. Isama po natin sa atang panalangin ang natatanging kahilingan ni Lou Alcover, Stephen Kurt Robles, Carlito and Aura Madayag and family, Cherry Manzano, Lydia Kaskasan, Dr. Felisa Casamayor, Mary Grace Manalili, Giliet Yupanco, Cristina Martinez, Nina and Miko Martinez, Nico Martinez, Hazel Uy, Freya Martinez, Nikki and Cham Martinez, Aherico Pexon, Vanji Villanueva, Joey and Ludi Bulahan, Roger Faustino, Toti and Edna De Ramos, Alvin MacGregor Albano, Ferro family, Maria Elena Estanislao, Marie Galardo, Ibanez and Sebastian family, Erlinda Alberto, Rowena, Angelo Vedad, Clarissa Ocampo, Amado Luisto, Maria Luisa Arceo, Alfred Samantila, Cristel May Samantila, John Joseph Laseste, Crescente Jr. Siglos, Maria Lorena Magallanes, Irma Ramirez, Bilbano family, Ronald Salamat, Don Sante, at Ferdy Del Mundo. Tumayo po ang lahat para sa orasyon.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakapamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit, sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng noong unang-una, ngayon at magpakilanman, magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Tayo po ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba sa iyong kapangyarihang napapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Nagtatapos sa isang awit ng papuri para sa huwarang ina at asawa, ang aklat ng mga kawikaan. Inilalarawan siya bilang babaeng ginagamit ang kanyang mga talento para sa ikabubuti ng kanyang pamilya
at ng mga mahihirap. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ng tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at hindi kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa. Hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Magdaraya ang pangakit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana. Ibuntun sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon sa pamamagitan ng pag-awit. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya. Uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad
at laging pagpapalain. Mula sa Siyon pagpapala, nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ipinaalala ni San Pablo na maging gising tayo para sa pagdating ni Jesus. Naghahanda para sa araw ng Panginoon silang mga nasa panig ng liwanag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayun din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso, wika niya. Panginoon, ito po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Ito pa po ang 5,000 piso na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, ito po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Ito naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang iyong salapi. Ito na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon at isang linggo na lamang po ang ating ihintayin. Matatapos na ang kalendaryo ng liturhiya ng ating simbahan. Sa susunod na linggo po ay Kristong Hari na. At pagkatapos niyan ay Advent na tayo. Simula na ulit ng kalendaryo natin. Ngayon, kasi may 3 taon po yan, no? Yung year A, B, at C. Ngayon ay nasa year A tayo o cycle. No? May cycle na tinatawag, cycle A, cycle B, cycle C. So ngayon, patapos na tayo sa cycle A. Babalik tayo ngayon, punta tayo ng cycle B.
pagdating ng unang linggo ng Adbyento. Kaya lagi po ang naging tema natin na napakinggan ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Sunod-sunod na mga talinghaga ang ipinaliwanag sa atin ni Jesus para mas ma-appreciate natin ang kaharian ng Diyos at the same time, mapaghandaan natin ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Hindi lahat nakakapasok sa kaharian ng Diyos. Bagamat lahat ay iniimbitahan na makapasok sa langit. Pero nakadepende po yan sa ating mga pag-uugali, nakadepende sa ating mga disposisyon sa buhay. Kung gusto mong makapasok ng langit, makinig ka ng mabuti. Ha? Nung nakalipas na linggo, sabi ni Kristo, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang kasalan. No? Yung lalaki na ikakasal na kailangan salubungin. Naintindihan ba? So, para masalubong mo, para ma-recognize ka, makilala ka nung ikakasal, kailangan maliwanag. Kaya nga sabi doon, mayroong 10 dalaga, yung 5 hangal, yung 5 matalino. Yung 5 hangal, kaya tinawag na hangal, ay dahil meron silang dalang ilawan, pero hindi naman nagdala ng langis. So, paano mag-iilaw? Paano magsisindi? Kaya hangal. Kahangalan yon. Yung hindi ka nag-isip, yung hindi mo pinaghandaan. Kaya yung sabi, yung 5 matalino, nagdala ng ilawan, may langis, nakasindi, mayroon pang extra. Dahil nga sabi, kung maantala ang pagdating nung ikakasal, baka maubusan. Kaya nga yung tanong, kung sakali, pagdarating na yung ikakasal, yung anak ng tao, si Jesus, makikita kaya niya ang ating mga mukha ng maliwanag. O kung kailan parating, doon pa lang tayo nagkukumahog, doon tayo nagmamadaling magkaroon ng langis. Pag sinabi pong langis na nagpapailaw ng ningas nung ilawan natin, ito yung mga kabutihan na dapat nating naiipon. Ang kabutihan ng tao ang siyang nagpapaliwanag sa mukha ng tao na nare-recognize ang mukha natin kapag tiningnan tayo ng Diyos. Tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo kung maliwanag ba o nagdidilim na. So, may pagkakataon pa. Laging may pagkakataon pa na ibinibigay sa atin. Kung wala pa tayong naiipong kabutihan, pues simulan mo ngayon bago mahuli ang lahat, bago maisara ang pinto ng langit. Okay? Kaya ngayon, panibagong talinghaga, ang sabi ni Kristo, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. Total, marami sa atin namumblema. Marami sa atin kailangan ng pera. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung mukhang nangangailangan. Kailangan pa ba ng pera niyan? Kailangan mo pa ba ng pera? Sa puntong ito ng buhay natin, kailangan mo pa ba yun? Yun pa ba yung poproblemahin mo? Noon pa yun yung pinoproblema mo. Ngayon, hanggang ngayon, yun pa rin. Paubos na yung ngipin, yun pa rin ang pinoproblema. Pera pa rin. Kaya, okay, makakarelate tayong lahat dito kasi mayroong mga ginamit na mga salita. 5,000 piso, 2,000 piso, 1,000 piso. Sinong gusto ng 5,000 piso? 2,000 piso. Ang pa-plastic? Hindi daw. Di okay. Kung hindi nyo kailangan, hindi okay. Salamat sa Diyos, hindi nyo kailangan. No? Pero itong mga paggamit ng halaga, no, mga pera, ito yung mga itinuturing na kayamanan. Ano yung mga kayamanan natin bukod sa alahas o kung ano man,
ito yung mga talento rin natin. Talento, maituturing na kayamanan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ayon sa ating kakayahan. Diba? Sabi dito, no? Ipinagkatiwala nung Panginoon ang kanyang ari-arian. Yung mga talento, ibinigay yan. Nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, nasa sinapupunan ka pa lang, may ibinigay ng talento sa iyo, kailangan mo lang matuklasan yan. Kailangan mo lang makita yan. Pero lahat mayroong talento. Nakapag-aral ka man o hindi, nakagraduate ka man o hindi, mayroon kang angking talento. Ulitin natin, kailangan maging malinaw, ha? Kasi hindi pwedeng ipinanganak tayo, tapos namatay tayo ng ganun lang din. Kundi pinanganak tayo, unti-unti, nade-develop, hanggang sa mailabas yung full potential natin, matuklasan natin at magamit natin yung ating mga potentials bago man lang tayo pumikit ang mata at ipasok doon sa libingan. Nagawa ba? Nailabas ba? Naibigay ba natin yung mga talento na makakatulong para tayo ay makapasok sa langit? Sasabihin niya na naman, no? Pinanganak kang wala, mamamatay ka rin walang wala. Gaya ng nasabi ko ng umaga, no? Hindi mo kasalanan na ipinanganak kang wala. Pero ang mamatay kang walang wala, pag-isipan mo, baka naman kasalanan mo na. Ano ba nangyari? Sa loob ng mahabang taon, ilang taong ibinigay sa atin ng Diyos, anong ginawa mo? Kadalasan po kasi, bakit hindi hindi tayo nag-i-excel? Bakit hindi tayo nagtatagumpay? Kasi madalas tayong nakafocus sa kung ano ang ibinigay sa iba at hindi yung sa kung ano ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Tingin ka ng tingin doon at kumpara ka ng kumpara. Bakit siya 5,000? Ako 1,000. Bakit ganon? Unfair ba? Fair nga eh. Hindi unfair ang Diyos, tandaan nyo yan. Kung iintindihin natin na mabuti, pag nilayan mo na mabuti, ang sabi dito, alam kasi ng Panginoon ang kakayahan ng bawat isa. Kaya ang ibinibigay niya ay ayon sa kakayahan ng bawat isa. Saan tayo nagkakaproblema? Kapag gusto natin, yung nasa iyo, ayaw mo niyan, ang gusto mong kunin ay kung ano ang meron ng iba. Kaya tayo nagkakaproblema. Lagi natin nirereklamo, no? Mahirap ang buhay. Kasi hindi ako biniyayaan ng Diyos. Kasi nung magsaboy ng grasya ang Diyos, sinalo niya lahat. May naitutulong ba yung pagdadrama mo ng ganyan? Sa tingin mo, ikinagaganda mo yan? Wala. Sino yung mga may bahay dito? Mga may bahay, housewife, ganon. Wala na. Wala nang nanay dito. Malinaw kasi, di ba? Sinabi sa unang pagbasa, sa aklat ng Kawikaan, maswerte daw ang isang tao, ang isang lalaking makahanap ng isang mabuting may bahay na itinuturing na kayabanan. Kasi ang pagiging may bahay ay talento din. Kaya wag mo ikumpara, ay yung siya kasi professional, siya kasi nagtatrabaho, siya kasi kumikita. Ako, housewife lang. Yung professional, hindi niya rin kaya kung ano ang ginagawa ng may bahay. Iba yung kanya, iba yung sayo. Pero kung ikaw ay may bahay, talento rin yan. Talent yan. Ay, babayan yung nagpapadede ka tapos nagbubunot ka, di ba? Talent yan.
Kaya mong gawin habang naguhugas ka ng pinggan, nagsasaing ka, talent yan. At kapag natagpuan daw yan ng isang lalaki, higit pa sa kayamanan ang natagpuan niya. Kesa doon sa puro makeup lang ang alam. No? Diba? So, bakit hindi tayo umaasenso? Kasi hindi natin ginamit sa tama. Hindi mo man lang sinubukan. Kasi inayawan mo. O kaya naman sabi dito nung nakatanggap ng 1,000, no? Kasi alam kong mahigpit ka eh. Mali nga yung pananaw niya. Mahigpit ba yun? Ang bait-bait nga ng Panginoon para ipagkatiwala yung kanyang ari-arian. Tapos, madamot ba siya? Ibinigay nga niya. Tapos nung tumubo, kinuha ba niya lahat? Ibinigay pa nga. Yung 5,000. Sige, iyon na yan. Plus yung 5,000, iyon na yan. Hindi niya man kinuha. So, yung pananaw natin, yung mindset natin, pag hindi mo binago yan, katulad nitong lalaking tumanggap ng 1,000 piso, hindi tayo makakapasok sa langit. Bawal ang masama at tatamad-tamad na alipin. Yung makakapasok sa langit, yun yung mga naging tapat, magaling, naging masipag, naging mabuting alipin sa mga ipinagkatiwala sa Kanya. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang tatamad-tamad. Maraming pwedeng gawin. No? Maraming pwedeng gawin kung kikilos ka lang. Dito nga sa paligid natin sa Divisoria, no? Magtataka ka rin, nakakasurvive naman. Ultimo, nagtitinda ng samalamig, nakakasurvive naman. Sa dami ng taong dumadaan dito, mga uhaw, kikita at kikita ka kung sisipagan mo lang. Mahirap po yung, aasa na lang tayo sa, ano ba yan? Anong tinatawag sa gobyerno? Yung 4Ps. 4Ps, ayuda. Nung panahon ng COVID, mga naasa na lang, tanggap na lang ng ayuda. Pagkatanggap ng ayuda, bingo, tong eats, pinangsugal pa. Tapos, sisisihin na naman natin ng gobyerno, kulang. Baka ikaw ang kulang-kulang. Diba? Kapag sumikapan natin, kaya minsan magandang practice po no, sa mga kabataan, magandang practice yung kapag ipinagkatiwala sa inyo ng magulang ninyo, yung allowance ninyo, pagkasyahin mo, tipirin mo, may maiipon ka. At pagdating ng araw na may kailangan ka, hindi mo kinakailangang humingi kasi mayroon ka na. Diskartehan mo. Ngayon pa lang, habang bata, kailangan matuto ka na ng ganyan. Hindi yung laging hingi. Matanda na, hingi pa rin. Makakapasok kaya tayo sa langit? Nawa, tandaan natin mabuti, napakabait ng Diyos. At hindi niya tayo kahit kailan pinabayaan. Pero tandaan mo ulit kaya nga kilalanin mo ang iyong sarili. Kilalanin mo ang pwede at kaya mong magawa. Kilalanin mo ang kakayanan mo. Kasi merong ibinigay ang Diyos sa bawat isa sa atin para tayo mabuhay, para tayo makaahon, at lalo tigit, itong mga itong talentong nasa atin, magdala sa atin sa pintuan ng langit at papasukin tayo sa langit. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen,
Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang maging tapat at mahusay tayo sa paggamit ng mga pagkakataon at biyaya hanggang sa pagdating ng kanyang anak. Buong pagtitiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Manatili nawang tapat ang mga pinuno ng simbahan sa kanilang mga tungkuling pangalagaan at akayin ng bayan ng Diyos tungo sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga pinuno ng mga bansa ang kanilang kakayahan at talino para mapaglingkuran ang lahat, lalo na ang mga kapuspalad at mga naaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ng mga matatapat at masisipag na lingkod, malasap nawa ng mga manggagawa ang marapat at makatarungang kapalit na ginhawa sa kanilang mga pagpupunyagi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Kilalanin nawa ang kalahagahan ng mga kababaihan sa lipunan at simbahan. Mapuno nawa ang bawat tahanan ng kanilang kasipagan, kaaruga at hinahon ng kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kalangitan ang mga kapatid nating yumao at gantimpalaan sila ng kaluwalhatiang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay.
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus na aming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus na aming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Oh
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ng Kristo.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nagutos ipagdiwang ang uling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pagkukulan ang panalangin ng mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Opo muna po. Mga paanyaya, sa darating na Sabado, ika-25 ng Nobyembre, sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Kristong Hari, tayo ay magkakaroon ng prosesyon ng banal na sakramento pagkatapos ng banal na misa sa ika-6 ng gabi. Sa ika-2 naman ng Disyembre ay ang ating Parish Advent Recollection sa ganap na ika-7 ng gabi. Sa ika-16 ng Disyembre ay ang Kumpilang Bayan, edad 12 pataas. Sa mga nais na magpakumpil, maaari po kayong makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya para sa mga requirements at schedule ng katekisis at kumpisal. Maraming salamat po. Bigyan diin ko lang po yung Kumpilang Bayan. So para sa mga 12 years old pataas. Taas ang kamay ng mga 12 years old pataas. O, diba, hindi nyo alam na pataas na. 60 years old, 50 years old. Yan. Parang hindi nyo alam ang edad nyo. 12 years old pataas hanggang 100 kung may buhay pa. No? Kasi marami po, tumanda na, matanda na, hindi pa nakukumpilan. Kaya, no wonder, hindi pa rin makasal. Kaya sana po, no, i-avail na po, libre po ang ating mga sakramento. So itong kumpil, libre din po yan. Para maisunod na natin yung kasal ninyo, ha? Yung mga matatanda dito, ha? Malapit nang magbukas ang pinto ng langit sa inyo, no? Baka hindi makapasok pag hindi natanggap ang sakramento. At ngayong araw pong ito, birthday ko po. Yan. Dahil bumati kayo at pumalakpak na birthday ko, bibili po kayo ng kalendaryo. So, pakitulungan lang kaming maipromote natin at maipakilala po ang imahin ng Birhen ng Soledad o Nuestra Señora de la Soledad. Medyo hindi pa masyadong familiar yung mga tao, no, sa isang pangalan ng mahal na Birhen na Soledad. So sana po, no, mapag-isipan nyo, maipanregalo ninyo, maibigay po ninyo sa mga kakilala ninyo. Murang-mura lang po
pasok mga suki. No? So, sa ano lang po, no? Diyan sa opisina or doon sa pintuan, mayroon po doon. No? At dahil bibili kayo, meron po tayong pansit, fishballs at ice cream sa likod. So pagkatapos po ng misa, lahat po kayo ay invited. Yan. So makakakain po ang lahat. Luto na po ang fishball. Yan. So sana po pagsalu-saluhan lang natin, celebrate natin ang biyaya ng buhay at salamat sa Diyos. 48 years na po ako nag-i-exist. No, gusto ko lang ipaalam, I exist. Yan. So patuloy niyo po nawa na ipagdasal, lalo tigit sa aking pong misyon at gawain bilang pari dito po sa parokya ng Nuestra Señora. At salamat po sa suporta at pagtulong po sa mga gawain ng simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo ng lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po, ingat sa pag-uwi. Kain po muna. Simba